Kabayan, ang pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop ay higit na magbibigay ng kasiyahan lalo't kung pag-uusapan ang pakinabang na makukuha dito. Sa isang palasubukang dinalaw ng ating alamin kamakailan, naipakita ng mga dalubhasa na ang iba't ibang uri ng mga alagain tulad ng mga manok, pato o itik at iba pang uri ng hayop ay madaling pagkakitaan ng isang magbibigay ng pansin dito. Tulad halimbawa ng mga likas na uri ng manok na hanap ng maraming restaurant at mga negosyante. Chris, ano namang klase yan? Ito po ay huluano. Bakit yung tinawag na huluano? Galing po ito ng hulo. Sa hulo, ha? Okay. Ano ang pagkakaiba ng huluano sa Parawakan at saka sa Rhode Island at saka yung sa native nating Banaba? Ito po ay malaki pong pagkakaiba. Anong pagkakaiba? Sa balahibo, manipis ang balahibo. Okay. Mas mabigat, mas magandang karne. Mas magandang karne, ha? Marami ka na nakakaing manok dito, no, ha? Okay. Sabi mo, pagka yan ay gusto kong iluto, mas magandang iluto yung matanda na. Bakit? Mas malasa po kaysa sa bata. Anong pagkakaiba nito sa mga batang manok na ibang klase? Kasi yung bata po iba yung karne yung lasa. At saka yung pag ginagat mo, ibang mas malambot. Ayun. Yung bata. Bata, ito naman. Ito, makunat. Kasi matanda na. Pagka matanda, makunat na, ha? Kaya pang palambutin, mas malasa talaga. Pero sa lasa siya, okay. Oo, mas malasa. Pero sabi mo, yung balahibo niya medyo may kanipisan ng manipis, kaunti. manipis po. Kaysa kumpara natin sa Parawakan at saka sa Rhode Island. Tapos yung dumadako tayo palagi doon sa pangingitlog, ano? Kapag ka ito'y pinaris natin sa mga babae at mga lalaki, mga idlang itlog ang ibinibigay, naglilimlim ba ito? Opo, naglilimlim. Okay. Sa bawat limlim niya, mga ilang itlog ang ibinibigay? Mga 20. 20 rin, ganon? Opo. Mga ilan ang napipisa? Mga 15 to 18 eggs lang. 15 to 18, pwede na, no, ha? Pwede yung 15. Mas maraming napipisa. Bakit mas marami? Mahusay ba siyang maglimlim? Mas magandang maglimlim po ito. Tapos yung pagka naglimlim siya at lumalabas na pipisa, mga ilan ang napapalaki natin, pangkaraniwan? Halos 50% lang pong na... Bakit? Namamatay ba? Oo, namamatay. Pag minsan po ay inaanuhan po ng sipon. Opo, pag mahina ang katawan. Mahina. Hindi, mas magaling po ito sa sakit. Yun nga lang po pag hindi naagapan sa gamot, talagang... Opo. Okay. At pagka mag-aalaga ko, mga ilang babae, ilang lalaki ang aking ilalagay? Alam mo, sa isang pin ay mga 5 babae, 1 lalaki. Ganun din, pareho rin, ha? Sa ibang native natin. Sa loob na 1 taon, ilang beses siyang mangitlog? Tuloy-tuloy po siya. Tuloy-tuloy din? Hanggat kaya pa ng hanggat may similya pong lalaki. Okay. Yung ito po. Ang productive life ng inahin, mga ilang taon siya pwedeng pakinabangan? Matagal din po. Matagal din. Yung lalaki, pagka may similya pa siya, mga ilang taon ang pakinabang ko sa kanya? Mga 5 years. 5 years. Ang mga alagaing ito, kabayan, ay unti-unti nang nagiging tanyag sa Pilipinas dala ng kagustuhan ng marami na kumain ng mga karne ng hayop o ibon na inaalagaan sa likas na paraan. Hindi lamang sa Pilipinas nagaganap ang mga pangyayaring ito kung hindi sa iba't ibang panig ng daigdig. Kabayan, ang lahat ng ito mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit.
kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga dagdag kaalaman ukol pa rin sa pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy sa ating kawan. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Alam po ninyo, hindi matatawaran ang paglalagay at pag-aalaga ng mga matataas na uri ng baboy sa ating kawan kung pag-uusapan ang biyayang makukuha at kinabukasan ng ating mga proyektong pinapasukan. Kung kaya't naipapayo ng ating alamin na kailangan nating pataasin ang level ng ating mga inaalagaang baboy kung nais nating dito'y magtagumpay. Hindi dapat manatiling mababang uri ang ating mga alaga tulad ng mga nataguriang chapsuy o halo-halo na alagaing baboy bukod sa mga pinagsaling henerasyon sa iisang lahing inahin o barako. Ito ang tinawag na inbreeding ng mga dalubhasa. Ang payo kabayan, upgrading o pag-aalaga ng mga magaganda at matataas na uri ng inahin at barako. Chito, itong mga barakong ito, mga ano ang edad nito? Mga 3 months old yan, Chester White barako. And ano ang kondisyon nila sa kasalukuyan? Okay naman sila. Ngayon, meron silang feed transition kaya medyo malalakas pang kumain. Kaya yan, medyo nag-exercise sila. Ano yung sa feed transition mo? Ano ang pinaka-special para sa kanila? Ano yan at this stage, starter ang kinakain nila from pre-starter to starter stage. Mga anong edad nila ngayon? Going 3 months old. And then, to make them very useful, mga anong edad sila pwedeng, ilaban na natin? Ay, pagka yung breeding stage na, siguro 7 to 8 months old yan. So, testingin pa namin to sa performance testing. Tinitest pa rin ninyo ang mga barako. Ano ang paraan ng pagtitest ninyo? Kinukuha namin yung timbang, yung edad, yung feed conversion, average daily gain, at saka yung physical traits, yung body conformation, leg strength. Yun, yung mga ganon. Paano naman sa performance nila sa breeding? Ano ang nakikita natin? Ang performance nila, dapat minimum ang ADG nila, average daily gain, nasa mga 640 grams at least at 5 months old or at 6 months old. And then, how many months old sila kapag pwede na natin gamitin as breeder? Start niyan, mga 8 months old, pwede na gamitin sparingly. Diba, meron tayong tinatawag na mga junior gilt, junior boar ba? Junior boar at saka senior boar. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung junior boar, ranging from 8 months old yun to mga 14 to 16 months old. Junior boar sila. Pag senior boar, pagka let's say 18 months and over, yun senior boar na yun. Kamakailan, nakaugnay ng ating alamin ang ilang nag-aalaga ng baboy at kanilang pinatunayan na walang ibibigay na maayos na resulta ang pag-aalaga ng mga mabababang uri ng mga alagain. Kasama na rito ang hindi maayos na paraan sa pag-aalaga. Ang lahat ng ito, kabayan, ay maiiwasan kung susundin ang payo ng mga dalubhasa sa paghahayupan. Dagdag kaalaman mula sa palatuntunang
ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, antabayanan po ninyo ang ilang katanungan ukol sa pananakahan at pangisdaan na maaari po ninyong kapulutan ng mga kaalaman na inyong magagamit sa mga proyektong nais na pasukan. Q&A, tanong at sagot pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, patuloy po tayo. Narito ang ilang katanungan ukol po sa mga naipapalabas ng ating alamin. Una mula kay Herbacio Makatangay ng Pandi, Bulacan. Ang ukol sa alagaing tulad ng Peking ducks, kung ito po ay may merkado sa Pilipinas. Alam po ninyo kung tutuusin, may malaking bahagi po ng mga Peking ducks na nanggagaling pa sa labas ng ating bansa. Subalit ito po ay naaalagaan na sa Pilipinas. Ang kailangan lamang ay pagbibigay pansin dito ng mga nasa pamahalaan upang maengganyo o mahikayat ang mga Pilipino na alagaan ito dito po sa loob ng ating kapuluan. Kabayan, sa mga darating na pagtatanghal ng ating alamin, ito po ay ating pag-uusapan ng malawakan. Ang isa namang tanong ay ukol sa mga seminar na ating ginagawa sa ating palatuntunan. Ang tanong ay mula kay Ginoong Antonio Lumba ng Binangonan, Rizal. Ito po ay nagaganap sa Parañaque City sa aming pong tanggapan sa Green Heights Village sa Sucat, Parañaque, Kabayan. Pero sa mga darating na panahon, kabayan, isasagawa po namin ang ilang seminar sa Agricultural Demo Farm ng ating palatuntunan sa lungsod ng Lipa, na kung saan ay makikita rin po ninyo ang ilang proyektong pwede po ninyong pasukan at mga paraang naitatanong po ng marami. Antabayanan po ninyo ang ating mga paanunsyo ukol dito. At ang ukol naman sa panggasyos na ating isasama sa ating mga seminar, ang kahilingan ay mula kay Ginang Donita Sanggalang ng Maynila. Narito ang pahapyaw na kaalaman ukol sa tinatawag na cream dory fish o panggasyos. Willie, ano yung ginagawa mo dyan? Naglilinis po sir ng tangke nila para hindi siya madumi masyado sir. Ano ang dapat maali? Hindi ba nakukuha yung mga tilapia, yung mga ano niyan, mga fingerlings yan? Nakukuha rin po konti-konti kaya naglalagay po tayo ng screen dito sa baba. Kaya na-screen siya. Opo. Pero pagka ba nililinis na ganyan, hindi na-stress yung mga isda? Hindi naman po sir masyado kasi binabalik naman po agad sir. Mga anong sizes na yan? Post-fry na po sir. Yan, mga ganong ano yan, may size ano na yan, size 25, 24, 22? Sa 24 sir. 24 yan. Opo. Pagkatapos, saan magpupunta yan pagkatapos dito?
Pag ililipat po namin dyan sa labas, sir, mas malaking lagay para medyo mas mabilis siyang lumaki. Sa labas na. Opo. If I were to ask and for you to compute, i-compute natin, gaano karami ang nilalaman ng isang tangking bilog na yan? Nasa 15 to 20, sir. Yung mga 15 to 20,000? Opo. Ayun. At tapos, ang survival rate niyan, mga ilan ang nabubuhay kapag nilipat ninyo? Nasa 10,000 na lang siguro, sir, pag nilipat na yun. Madami din yung maganda na? Opo, pwede na po malalaki na. Ano nangyayari dito sa 10,000 na nawala? Minsan, sir, kinakain ng mga kasama niya pag mas maliit siya, kinakain siya ng mga kasama niya mas malaki. Kaya nawawala, sir. Nawawala? Opo. Pero okay na rin 10,000? Opo, sir. Pag lumabas na, nami-maintain na yung 10,000? Sir, opo. Kabayan, isasama po natin ang pag-aalaga ng panggasyo sa ating mga seminar sa GSK. Kaya kung kayo po ay interesado, enroll na po kayo, kabayan, sa GSK. Panggasyo Seminar po. Ang lahat ng ito, kabayan, sa ating Q&A ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamayang kaunti, kabayan, ang ating mga pagpapakitang gawa sa ating GSK seminars pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, kabayan, hayaan po ninyong maipakita at maging bahagi po ng ating mga pagpapakitang gawa ang ilang kaganapan sa seminar po natin sa Basic Meat Processing ng GSK. Panoorin po ninyo, kabayan. Ang gagawin po nating bonus recipe ay chicken bacon. So, meron po tayong 1 kilo chicken breast, in-slice po thinly, boneless, skinless. And then, imamarinate po natin yan sa mga sumusunod na ingredients. Lagyan po natin siya ng salt, curing salt, phosphate, vitamin C powder. Haluin po natin ito and i-dissolve po natin siya sa 1/2 cup chilled water. Idagdag po natin ang refined sugar and ham spice. And then, para po magkaroon siya ng masarap na lasa, lagyan po natin siya ng smoke flavor. Then, pag na-dissolve na po natin, ilagay na po natin yung ating 1 kilo chicken breast. I-cure po natin ito for 24 hours. After 24 hours, pwede pong itabi natin ito sa freezer or pwede na po tayong magprito. Tama-tama po ito
ngayong pasukan, pambaon po ng ating mga anak. So after 1 day, ilagay na po natin ito sa styro, and then pwedeng i-freezer na. And then pag ipiprito nyo na lang sa, kailangan po gamitan ng mantika kasi po puro laman ito, healthy po itong ating bacon na to. At tulad ng ating nasabi, ibabalita po namin ang seminar ukol sa pag-aalaga ng pangasius o cream dory fish bilang kasagutan sa mga kahilingang tanggap ng ating palatuntunan. Kaya antabay po kayo, kabayan. GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Mamaya, kabayan, mga kapaki-pakinabang na kaalaman sa pag-aalaga ng baboy buhat sa mga talakayan o seminar na nagaganap ukol po sa nasabing alagain. Sa ating palatuntunang ating alamin, pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory. Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay kabayan, sa ating pagpapatuloy, alam po ninyo sa ngayon ay napag-uusapan sa mga kapulungan ang maayos na paraan ng pag-aalaga ng baboy. Lalo na kung pag-uusapan ang paraan ng pagtatayo ng mga bahayan para po sa nasabing alagain. Ang isang uri ng pabahay para sa mga baboy ay yaong gawa o yari sa kawayan.
Opo kabayan, kawayan po. Iwas kayo sa malaking gastos, bukod pa sa pag-iwas sa masamang amoy. Ang kawayan po ay nabibili ng hindi hihigit sa 100 piso ang isang sanga. Hinog sa panahon, kabayan. At ang ilang piraso lamang po ang inyong magagamit. Gagamit din po kayo ng simento, buhangin at hollow blocks para po sa pundasyon ng mga posting kawayan o kaya na may coco lumber. Para sa latagan, sa ibabaw po ng lupa, ipakabayan ang inyong gagamitin upang maiwasan ang masamang amoy. Mayroon ding water pool o labangan, pampaliguan o kaya'y palamigan ng mga alaga. Hindi gaanong magastos at matagal ding gamitin, kabayan. Ang lahat ng ito, kabayan, ay napag-uusapan sa mga talakayan sa pulong-pulong pangkabuhayan ng ating palatuntunan at FeedPro. Ang akin po lang katanungan ay kung saan po kami pwedeng humingi nung, di po ba pag naggagawa ng bahay ay may mga plano? Oo. Para po, dito po sa inyong ayun lang mga, yun po lang mga nakasulat lang dito. Pero yung pinakita ni Doc kanina na talagang may sukat siya, para po bawat gustong magtayo, ay makapagtayo po na agad ng ng kulungan. Yun po lang gustong malaman kung saan pwedeng humingi nung plano. O sige po, doon sa mga hihingi ng plano, ibigay niyo yung aming ibigay niyo sa amin yung inyong email address para ma-email po namin yung eksaktong sukat na gusto niyo makita at kung paano ginagawa. Kung wala man kayong email ad, ay doon sa mga, alam niyo naman, meron kayong mga pinag-aaral. Lahat naman ay nakakapag-internet na ngayon. Yun ang ibigay niyo sa amin para doon namin isend. Para mas mabilis ang komunikasyon. Ayan, okay ho ba? Salamat po. Ako po'y barangay captain ng barangay Pilaway. Kung saan po ay naroon po yung ating dealer po ng FeedPro. Kaya gusto ko po yung aking higayatin, yung pong ating mga narito na gumamit po tayo na yan. Sapagkat sa aking barangay ay nakita ko po yan. Sa katunayan po ay meron po kami doon na piggery. Kung gusto po ninyo ay inyong pasyalan, naroon po sa may likod po ng slaughter. Kaya sabi ko po kanina, nung may nagsalita, tinatanong kung paano yung pamamaraan na pagpapagawa. Ay kayo po yung maaaring magsadya sa aming barangay. Hindi po naman sa ay tayo po ay kontrata din ng building. Sa katunayan po ay meron po ako isang building na ginawa dito sa Binulasan na pag-aari po ni Atty. Villanueva ng Quezon City. Yung po isang piggery lang yung aking ginawa. Ginaya na po niya ngayon, siya po 15 na po yung kanyang nagagawang piggery doon. Kaya kung kailangan po ninyo ng technology, po, hindi ko po naman sa inyong ituro ng libre. Kaya po pumasyal doon sa aming barangay at nang inyo pong makita. Sa katunayan po ngayon, kami po may nilaan po akong programa sa barangay. Gusto po namin magawa ng organic. Kasi po, naroon na yung pataba, mayroon na doon piggery, may slaughter na pwedeng pagkunan ng dumi ng ibang hayop, saka yung poultry. Mayroon din po naman mga basura na makukolekta sa bahay-bahay. Ayun po yung aming paglalaanan na mapagawa ng organic. Kaya hinikayat ko po kayo na suportahan po ninyo at kayo magpagawa sa inyong barangay. Maniniwala po kayo talaga kung wala po namang amoy talaga. Pwede bang gamitin demo farm sa inyo? Ay kahit po, meron po kaming demo farm pati ng kay Congressman Mark Emberga, yung po sa taniman ng mga halaman, pwede po rin yung makita. At doon po namin ginagamit po yun. Para po doon sa inahin na siya po ay 114 days na ngayon ang buntis. Kaya lang po, nung pong nanganak nung una, ay lumabas po sa kanya ay puro patay. Ngayon po, 115 days na siya ngayon. Natatakot po ako na
Baka po lumabas uli, puro patay. Yun lang po tatanong kay Doc. Ayan. Karaniwan po ng ganong sistema, unang-una, alamin natin kung bakit nagkaganon, bakit may patay. Yan ba ay na-distract nung kapanahonan niya, especially nung early stage nung kanyang pagbubuntis, yan ba ay nabulabog? Pwedeng sanhi yun ng pagkamatay ng biik. Pag na-stress ang inahin. Pag na-stress ang inahin, ang ginagawa lang natin, binibigay lang natin ng vitamin E plus selenium. Yan ang binibigay natin. Binibigyan din natin sila ng organic chromium para noon ay mas maganda yung ovulation ng inahin. Now, kino-consider din natin, especially malapit kayo sa taniman ng palay. Kapag ka nag-harvesting kasi ng taniman ng palay, minsan nagkakaroon yung tinatawag natin na sakit na pseudorabies. Ano ang pseudorabies? O yung tinatawag nating Augeschis disease. Yan ay karaniwang namamatay yung biik sa loob. Especially sa late trimester nung panganganak. Tulad nung nabanggit niyo, huli na nung malaman nyo napatay pala yung mga biik sa loob. Yan, puro itim. Karaniwan ang ginagawa natin yan ay nagbabakuna tayo doon sa inahin bago natin muling pabulugan. Yan. So 115 days na ngayon. Karaniwan kasi niyan ay 114 days plus and minus 3 days. Ibig sabihin, pwedeng maranganak siya ng mas maaga sa 3 araw o late ng 3 araw. Pero as early as 114 days, pwede nyo nang i-induce yung kanyang panganganak. Kabayan, kung sakaling okay na pong lahat sa ating demo farm, ang lahat ng ating mga naipaliwanag ay makikita po ninyo sa nasabing alagaan. I-anunsyo po namin kung kailan maaari kayong dumalaw o dumalo sa seminar ng ating alamin sa nasabing pook. Extension Service ng ating palatuntunan at FeedPro. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, FeedPro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Antabay po kayo, kabayan. Muli po natin pag-uusapan ang pinakahuling balita ukol sa mga bagong uri o lahi ng itik sa ating palatuntunang ating alamin. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Kabayan, sa mga nakalipas na araw, muling dinalaw ng ating alamin ang ilang palasubukan sa paghahayupan. At kami nakibalita na kung ano ang nagaganap sa pag-aalaga ng mga bagong pinaghusay na lahi ng mga itik o mallard ducks. Marami na po ang nag-aalaga, kabayan, at kanilang sinusubok ang kaibahan nito sa mga dating itik na alaga. Ang iba naman ay nagpapatunay na higit na maayos ang bigay na resulta. Wala bang danger, Marvel, na yung ating mga
selection, yung mga selected natin mga breed na ibibigay ay babalik do sa dati nilang kalagayan. Yun nga po yung palagi namin ipinapaliwanag dun sa mga farmers, dun sa cooperator namin na huwag sanang kasi hindi namin hawak yung mga farmers eh. Kapag binigay na namin sa kanila, hindi namin hawak yung isip nila. Kapag binalik na yun sa ganung sitwasyon uli, so sila na yung nawalan, hindi na kami. Kasi kami tinulungan na namin sila eh. So nasa kanila na yung problema kung ibabalik nila sa ganung sitwasyon ulit yung mga ducks nila. Paano sila pwedeng tuloy-tuloy na mag-aalaga ng mga highly selected na mga breed na nanggagaling sa inyo? Palagi bang kukuha sila ng bago sa inyo? Hindi naman po. Kaya gaya nga po nung nabanggit ko kanina, nag-select kami ng 3 breeder farmer cooperator. Sila yung magpapadami nun. Sila lang yung may hawak ng mga pure line na mga itik. So sila lang yung mag-distribute ng mga commercial line sa mga gustong mag-alaga mismo ng itik na yun. Ibig sabihin, yung i-distribute nila palaging bago ng bago? Yes po. Lagi namin sinasabi dun sa mga farmers na kapag nangitlog na yan at kailangan ng ikal, hindi na pwedeng pisain yung mga itlog nila kasi yun po ay mga commercial line na eh. So yun nga, parang ang may mga breeder farm lang na pwede na silang bumili doon. After nun, replace lang ng replace, hindi sila pwedeng magpadami. Yung mga breeder farm, hindi ba ang mangyayari to sila lang kikita? Hindi naman po, dahil meron naman yung mga kasunduan na mangyayari na kaya namin sila sinelect, sila yung magtutulong dun sa ibang farmers kasi kung lahat tutulungan namin, may hirapan naman kami. So sila yung katulong namin sa pag-distribute ng mga commercial line na na-develop namin dito sa center. Wala ring pagkakataon na yung bibili ng mga farmer for the first, second, or third generation, pwede silang kumuha, hindi pwede. Ano po yun? Yung doon sila kukuha ng mga pang-iitlogin. Doon sa alaga nila. Hindi na po pwede yun eh. Sa una pa lang nakuha nila, since yun ay commercial line, after 1 year, 1.5 or 2 years, kailangan nila ikal dyan, bibili sila ng bagong ducklings o bibili sila ng bagong ready-to-lay pullet na alagaan nila for production. Pero sa ngayon, di ba ganun din na nangyayari, no? Bumibili sila ng mga bagong paitlogin. Opo, pero kasi ang nangyayari kung saan kinukuha yung mga ducks na yun ay doon mismo sa balutan na hindi naman selected yung mga itlog for breeding purposes. Ang mga farmer ba kung sakasakaling makuha nila yung technology, pwede silang gumawa ng mga selection process? Pwede naman po. Tinuturo naman namin kung paano yung selection and breeding sa ducks eh. Yes po. Mga gaano katagal yung proyekto na sinubaybayan ninyo? 4 years po. 4 years yan. Wala nang extension ito? Actually, nagpaplano kami for extension kasi medyo na-focus nga kami sa Region 3 at Region 4. So gusto namin buong Pilipinas mapuntahan namin at madistributa namin ng itik na yan, na-develop namin. Simula nung ipinalabas ito sa ating alamin, maraming mga requests from other areas. So anong gagawin niyo ngayon para matugunan ninyo? Yun nga po, sa ngayon po we suggest na maghintay sila kasi nga hindi pa naman tapos yung project. Then after the project naman po, tuloy-tuloy naman yung gagawin namin. Kahit wala na kaming pondo, itutuloy namin yung proyekto. Yung distribution naman po, kaakibat nga yung mga breeder farm cooperator namin. Yung mga nag-i-inquire po dito, yung gustong bumili, doon namin sila tinuturo kasi doon sila makakabili. Okay, mabago tayo ng usapan, marami kayong mga ducks dito, iba-ibang klaseng iyon ba hindi nyo, halimbawa itong mga Peking duck na ito, hindi ba nyo binabalak na gawin ito yung ginawa ninyo sa Mallard? Actually sir, may mga project din naman na ginagawa tungkol dun sa Peking duck o yung Muscovy duck natin. So ngayon lang medyo focus kasi tayo dun sa Philippine native animals natin, kaya inuna lang namin yung local duck natin, yung Mallard duck. Ano ang pagkakaiba nito kung ang problema pag-uusapan natin yung pagpaparami at saka pagpapalahi? Problema po sa yung mga ganitong klaseng lahi kagaya Peking duck, ibang-iba ba kaysa sa mga Mallard? Hindi naman po, halos pareho naman kasi sila eh. So yung namang Peking duck kasi develop na sila sa ibang bansa. So kaya ginaya lang natin dun sa ating local ducks para makahabol naman tayo. Once upon a time, kasama namin dito yung mga una pa, sila David Abante, si Carlos Garcia, nag-artificial insemination kayo sa mga ducks, Ito ba may kinabukasan? Siguro kung in advance tayo talaga ng technology, meron po. May kinabukasan yun kasi hindi naman yung trending ngayon na medyo kailangan advance yung technology na ginagawa natin para yun nga po, bukod sa ma-develop natin, makahabol tayo sa technology na meron yung ibang bansa. Meron kaming kausap na isang dalubhasa, sabi namin, as far back as 1992, meron kaming mga kausap na dinala sa Kongreso na magpapasok ng mga Mallard ducks mula sa ibang bansa, pero sinabi niya, mas mahirap daw yun kaysa sa ginagawa ninyo ngayon sa tulong ng Picard. Na
kung magpapasok tayo, pwedeng i-upgrade o hindi na pwedeng i-upgrade yung mga narito? Actually, yun po, isa rin yung sa ayaw naming mangyari na mapakailaman ulit yung itik na kasi gusto namin maging puro sila. Matawag natin sariling atin. Kasi kung upgrade natin, pag mating natin yung galing sa kanila, parang bumalik na naman tayo dun sa wala tayong original na ducks, masasabi. Yes. Kahit na mallard din yan? Yes po, kasi kasi wala naman silang totally mallard eh. So, yung mallard sa atin yon sa Pilipinas. Yes po. Yan ba lahi ng mga wild ducks na nasa Pilipinas? Base po sa pag-aaral ng galing sa wild ducks. Pero yun nga po, through breeding, nakabuo tayo ng tinatawag nating pateros. At yun ngayon po yung tinatawag natin na Philippine mallard duck. Okay. And finally, Marvel, ano ang future nitong project ninyo? Future po, siyempre, ina-assume namin na sana magtuloy-tuloy. Sana yung makahabol kami sa production na, yun nga po, ma-attain namin yung 70% at saka mahabol namin yung, kasi ang Taiwan kiniklaim nila na 87%. So sana malampasan namin. Pero hindi naman sa pangmadali ang panahon. Through time ay di uutay-utay namin na maabot yung ganung taas ng egg production. Ano yung 87% nila? Sa mallard din yan? Hindi po. Ayun po yung kanilang chaya. Ano yan? Talaga nakuha na nila? Yes po. 87% na po yung egg production. Pero yun po ay 15 generation nila bago nakuha. Yun sa amin kasi nasa 70% na kami pero yun ay 4 generation pa lang. Malayo pa? Malayo pa po. Pero kung makakaabot kami ng 15 generation, di baka maabot din namin yung 87% na yun o mas mataas pa. May pag-asa ba tayo sa future? Meron po. Malaki. At para doon sa mga kababayan natin sa ibang panig ng Pilipinas, sa Kabisayaan at Mindanao, ang mga bagong lahing ito ng itik ay pinararami na po ng mga breeder farm na napili ng mga dalubhasa upang siyang magparami at mamahagi sa mga nais na mag-alaga. Sinabi nilang kapag ito ay nakarating na sa maraming nag-aalaga ng itik, higit na magandang kita ang kanilang makukuha. Itik Production Kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin.